are a church after God's own heart, aspiring to transform Inus and its neighboring communities to a born-again city through the power of the Holy Spirit. Our mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people of Inus and its neighboring communities. And of course, COG Fam, this mission is not meant to be done alone. So, we believe that every believer has a part to play. You can be part of what God is doing here in this place by joining ministry teams, kung saan pwede mong ipagamit ang iyong talento na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, to serve. Hep, hep, hep. Siyempre, we would also like to invite you on our every fellowship. Shout out sa mga katatayan dyan! Meron kaming men's fellowship, and if you want to join, kindly reach out Brother Julius Flores for more exciting information. And for the mommies, nanay, or mga mama natin, shout out din sa inyo dahil meron naman tayong ladies fellowship. For more information, please reach out to Sister Kyla de los Santos para sa ating mga fellowship. And calling out all the couples, we also invite you to our couples fellowship. Please connect to Pastor Homer Delgado and Sis Wincherly Delgado for more details. Siyempre, if you are a young adult, we would like you to join our Young Adults Fellowship. Interested? Reach out to Pastor Homer Delgado for more information. Lahat ng youth out there, isang A naman dyan. We are excited to invite you to our Youth Watch. For more information, please reach out to Brother Mark Sanuan sa mga kabang-kabang na detalye ng fellowship na ito. Thank God it's Friday! Join our TGIF fellowships every week. For more information, syempre, reach out to Pastor Homer Delgado. Siyempre, makakalimutan ba naman natin ang mga J12 at cute na mga bata? Kaya naman, calling all kids ages 4 to 11 to join our J12 and Sunday school services. For more inquiries, please reach out to Sister Tina Delansig and Sister Eunice Delansig. Are you looking for someone na makakausap mo mapapersonal man, kulitan, iyakan, o di kaya tawanan? Our Connect to Souls or di kaya C2S is perfect for you. Grabe! Ang daming exciting fellowships na dapat mong puntahan, no? Because your faith grows stronger when we walk together. Dahil hindi ka nag-isa sa journey na to! Of course, COG Fam, our church family doesn't stop here. It extends even online. Kaya naman, we encourage you to stay connected by following our social media pages na makikita nyo on our screen. Tama ka dyan, Ate Jonah. Kaya naman, huwag na huwag magpapauli sa mga updates, fellowship, encouragement, and of course, in our church community. Kaya, like, comment, and share so that we can reach souls inside our church and of course, outside. And as we continue to worship God, we also have the opportunity to give. Giving is an act of worship. It is our way to trust and express our gratitude to God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Now, let's take this opportunity to pause. Sa lahat ng ingay ng mundong ito, may this moment be surrendered to God. Let's take a deep breath. Think of one thing you are grateful for, and think of that one thing that you trust your God with. Let's read His word. COG Fam, let's open our hearts Lift our faiths, and get ready because God is here. Hallelujah, Church of God, Inus. Can we all rise and have a deep respect to the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This morning, meron tayong pribilehiyo para sambahin, dakilain ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. So today, let's be in the attitude of worship.
Pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay para purihin ang Diyos na buhay? Manalangin sa Panginoong Diyos. Magpasalamat. Give Him a praise and thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Adore the name of Jesus. Adore the name of God. Muli mong ipanumbalik sa Diyos ang iyong pananampalataya through prayer this morning. Hallelujah. Enjoy the presence of the Lord. Yes, God, we thank you for all you've done in our lives. That's why we are here, gathering in your sanctuary, a place of worship. Hallelujah. Declare your worship. Come on, shout your worship. Give it to Him. Hallelujah. His word. Hallelujah. Muli mong ilapit sa Diyos ang iyong buhay. Humingi ng tawad sa Kanya nag-iisang pangalan at patuloy na mamuhay sa kabanalan na tinawag ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah. And yes, Lord, this morning, isang pagpupuri at pagkilala sa iyong presensya. Ang aming hain, Panginoong Diyos, isang call to worship na ang laman, Panginoon, ay praise and thanksgiving. Dahil ikaw ay in control sa aming buhay, Panginoon. Kaya God, hayaan mong awitan ka namin sa iyong sanktuaryo, Panginoon, ng buong puso, ng may panunumbalik na puso, Panginoon, sa iyong mapagmahal na pag-ibig. 'Cause you came deep from the everlasting to the world we live. Father's only Son. 'Cause you came deep from the everlasting to the world we live. A Father's only Son. 'Cause you came deep from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Yes, oh God, 'cause you came deep from the everlasting to the world we live. Come on, declare your worship. 'Cause you came deep from the everlasting to the world we live. The Father's only for the last time we declare this, 'cause you came deep from the everlasting through the world we live. The Father's only Son. Declare your worship today. Give Him a best clap offering. Hallelujah. Sabay-sabay pang mga kamay para sa Panginoon sa buhay. Hallelujah! Hey! Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Hallelujah! Hey! Clap your hands, come on! Hey! Sabay-sabay na iklaras sa Kanyang pangalan. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I'll never be the same. 'Cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Put your hands up, 'cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way
the miry clay. Almighty, forever, I'll never be this big, this you came near. From the everlasting through the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Once again we sing this to His name. 'Cause you live, oh God. Hey. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, declare hallelujah. Hallelujah. For all you've done. For the last time, hallelujah. Hallelujah. For all you've done. You are worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be praised. You deserve all the glory. Put your hands up. Come on, put your hands up today. Hey, we are living by His grace and mercy. And today we will declare this sa kanyang tahanan. Handa na ba kayo? Hey! Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Hey! I'm about to drown, but you let me walk on the water. I'll be through into a blazing fire. You let me pass through the fire. I am not ready to come through you, yet you have reached out to me. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Nowhere to go, and I found myself on bended knee. Lost in the dark, and I can't speak without your guiding light. I am not worthy to come to you, yet you have reached out to me. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. I deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. I am free, I'm alive, I'm forgiven. I'm living by your grace and mercy. You deserve all the glory, oh Lord. I'm living by your grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. Grace and mercy. You are worthy to be praised. You deserve all the glory. Worthy to be
Pakitaas nga po yung mga kamay ng mga worshipers tonight today. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And indeed, for all He's done in our lives, by His grace and mercy, we have the opportunity and privilege to pause and reflect sa kabutihan ng Panginoon. Amen po ba, Church of God? At sa umagang ito, napakaraming dahilan para pasalamatan mong Diyos ng buhay. Yung makarating ka lang rito ng buo, walang sakit, kasamang yung pamilya, napakalaking biyaya sa Panginoong Diyos. And indeed, despite of the storms o mga habagat na naranasan natin last week o even sa ating buhay, isang paalala sa iyo that our God, that the God that you are serving is Almighty. Almighty in terms of He is in control. Kaya ka andito ngayon sa tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Anyone here, pwede bang itaas yung mga kamay sa Panginoong Diyos? Yung magsasabi na mabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Pwede bang isagad mo yung taas na yan? Isagad mo yung taas na yan. And today, habang itinataas mong yung mga kamay, just experience the love of God by hearing this word of the Lord. In Psalms 46:7-8, ang sabi rito, the Lord all-powerful is with us. The God of Jacob is our fortress. Come COG, and see the fearsome things the Lord has done on earth. Hallelujah. God brings wars to an end all over the world. He breaks the arrows, shatters the spears, and burns the shields. Our God says, come down and learn that I am God. All nations on earth will honor me. Hallelujah. Church of God, honor the name of Jesus Christ in our lives. Mabuti ang Diyos. Come on, declare your worship. Declare your gratitude to His name. Kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyong buhay. Itaas mo ang mga kamay. Patunay na buhay ang Diyos. We worship you, God. We thank you. Through it all, in your everlasting arms, kasama ka namin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon. And you are forever in our lives, Sir God. The day that we committed our lives to you, Panginoon, we are carried in your everlasting arms. Kaya hindi kami titigil, Panginoon, na manahimik sa araw na ito para pasalamatan ka, Panginoon, sa aming buhay. Experience the power of the Holy Spirit, the love of God na para lang sa iyo. Hallelujah. While singing this song, reflect through it, that through it all, the Lord is good. The Lord is good. All the time, the Lord is good. Experience the love of God by raising your hands. Come on. Believing by faith na ang sinimulan ng Panginoon, tatapusin niya. Ganon siya ka-powerful and ganon siya ka-in control. Hallelujah. Receive the assurance, the provision, the purpose, the reason to sing this worship to His magnificent name. Hallelujah. Forever in my life, you see me through the season. Cover me with your hand and lead me in
through it all. We thank you, Lord. You are forever, oh God. We sing this once again. You are forever in my life. You steer me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And we look to you, oh God. I look to you, and We will wait on your presence, oh God. I speak to you, Lord. I dream of love for your faithfulness to me. Yes, oh God. I carry
are the God who is in control. You are the Emmanuel, the God who also sees everything, O God. Ganon ka kadakila, Panginoong Diyos. Kaya sa aming pagsamba, Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming kikilalanin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa aming buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na makaawit sa iyo and to pause and worship you in your sanctuary, acknowledging your holy presence over our lives, O God. And no words can explain how good you are. Gaano ka kadakila. Ikaw ay walang hanggan, banal at tapat na Diyos sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, naninigluhod kaming itinataas ang aming mga kamay, Panginoong Diyos. Itinitiwala ang buhay na meron kami, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang nakakaalam ng bukas. Ikaw ang nakakaalam ng hinaharap, Panginoon. And you control everything. And you operate everything according to your plan. Salamat, Panginoong Diyos. And this worship belongs to you alone. Salamat, Panginoon. Ito pong lahat ay isinasangguni, ibinibigay at isinusuko namin sa iyong paanan, Panginoon. Sa iyong pangalan, Jesus. Amen at amen. God bless everyone. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, pwede nating palakpakan ng Panginoon. Pwede po ba yung palakpak na may araw na, no? Tapos na po ang ulan. Sino po sa atin ang binaha po? Meron po ba niyang binaha? Praise the Lord. Opo, kilala ko po kayo mga binaha po. Nakita ko sa Facebook story nyo. And alam nyo po, nagpapatunay lang po na ang bagyo ay, temporary lang. Tama po ba? Sisikat ang araw at nagpapatuloy po ang presensya at ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba doon? Hallelujah. At meron po ba tayong first-timers ngayong umagang ito na umaten sa ating first service? Pwede pong pakitaas ang kamay nyo. Kung kayo po ay unang beses lang po nakadalaw sa Church of God Imus. Meron po ba? Wala po? Okay. So bago po ako mag-proceed sa preaching this morning, I would like to announce lang po na magkakaroon po tayo ng Revival Pilipinas. Yan. Sa darating na August 18, Tuesday, 7 p.m. Kailan nga po? August 18, 7 p.m. Ito po ay Revival Pilipinas. Meaning, simultaneous po itong mangyayari, the whole Philippines po. Church of God. So, sabay-sabay po, naka-live telecast po ito. So, we would like everyone to be present in this day para po tayo makapag-participate po dito po sa Revival Pilipinas. And ito po ay August 18, Tuesday. So, alam naman po natin na meron tayong midweek or revival service every Wednesday. Yung po muna ay wala next week. Malinaw po ba? So, next week, wala pong Wednesday. Ang meron lang po ay Tuesday. Ano pong meron sa Tuesday? Revival Pilipinas. Yan, praise God. Sige po, palakpan ulit si Lord. Kabutihan niya, praise the Lord. Ayun po, sa buhay po natin, no, ngayon po, na tag-ulan, talagang ano po ang ginawa niyo nung tag-ulan? Yung iba, walang pasok, di ba? Pero lang po sa mga binaha, kasi alam ko yung mga binaha, nakapokus talaga para maglimas, mag-ano ng putik. Sino po dito yung nasa bahay lang kayo, talagang ang sarap naman ng anong tawag doon? Weather, di ba? Ang sarap matulog, sarap kumain ng champurado, sopas, ganyan. And marahil tayo po ay nasa bahay lang mga kabataan natin.
Anong ginawa? Possible kayo ay naglaro nito. Meron ba sa inyo sa bahay? Naglaro ako. Pagkakataon ko na to, wala mo nang mag-aaral. Ito muna ang gagawin ko para maubos ang oras ko maglalaro. Sino po sa inyo naglalaro? Hindi lang po siguro kabataan. Meron po ba dito mga trentahin na naglalaro pa rin po ng mga video games? Ayan, mga computer games. Taas pong kamay, mga naglalaro pa rin. Kahit mga tatay na po, wala naglalaro dito. Ayun po. So speaking of this one, alam niyo po, ang buhay natin para daw isang controller. Yan. Sino po sa atin parang nangangarap na sana kaya kong kontrolin yung buhay ko? Di ba? Parang, I will go to the left, I will go to the right. Sa Super Mario, may nakukuha mga coins. Sana maging mayaman ako, makuha ko yung kayamanan. Pumunta ako sa kingdom, ganyan-ganyan. And alam niyo po, minsan ganito po nasa isip natin. Gusto ko makontrol ko yung buhay ko. Di ba? Lord, sana pagdating ng 50, retired na ako. Sino po dito papuntang retirement na? Sino po dito 30 pa lang parang yung itsura mo, retired ka na, parang pagod na sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Meron ba? Wala naman, no? Fresh na fresh. And alam niyo po, kapag ikaw naman ay nasobrahan sa laro, yung bata po ako, no, medyo naglalaro din po ako, pero hindi masyado. Pero may alam po ako mga kabataan na sobrang, alam niyo po yun, talagang maghapon, naglalaro, ganyan. At kapag ikaw ay nasobrahan sa laro, mga kapatid, ito na po ang pwede niyong ma-meet, no? Sino po yan? Yung mga nanay po natin, di ba? Mambihira. Kapag ikaw ay na-addict na sa laro, lalabas na po yung tsinela. Sino dito yung mga nanay wag na lang yung nanay, yung mga anak, na trauma pala, no? Naalala nyo na isang beses sa buhay nyo, pinalo kayo ng tsinelas. Yan. At alam nyo mga kapatid, hindi lang po yan tsinelas, may combo po yan. Kapag ikaw ay hindi pa tumigil sa paglalaro ng computer games o paglalaro sa labas, merong pang hanger yan, di ba? Ang bihira. Buti na lang yung mga hanger dati parang matibay din pala, no? Talagang pag inano sa katawan mo, masakit. And kapag hindi ka pa rin tumigil, ito na yung pangatlong combo, knock-out ka na dito, tatawagin na ng nanay mo yung tatay mo. Pa, ayaw tumigil ng anak mo, ng panganay mo, ng bunso mong anak, ilalabas na yung belt na may bakal. So parang all of a sudden, ang nagkokontrol lang buhay mo, yung magulang mo, no? Parang kailangan mo tumahimik, di ba? Sinasabi pa ng magulang natin, bakit ayaw mo magsalita, di ba? Magpapaluin ka na, di ba? Tahimik. Ba't ayaw mo magsalita? Magsalita ka no? Sumasagot ka ba? So, saan ba ako lalagay? Parang, Lord, ganun, no? Parang, sige, paduin mo na lang ako, parang ganyan, no? So, ang gusto natin sabihin nito, mga kapatid, no? And brothers and sisters, yung buhay po natin is talagang parang, we are controlled by someone, di ba? Or pwedeng mga bagay sa mundo. And this morning, gusto po nating matutunan, no? Mga kapatid, sino pa talaga ang nagkokontrol ng buhay natin? Tanongin mo yung katabi mo, sino nagkokontrol ng buhay mo? Kaya ito pong ating tanong. Yan. Sa umagang ito, sabay-sabay po nating basahin, who is in control? Yan. Ang sarap po sa buhay natin, makaranas po tayo ng gandong pahinga. Yan. Sino po dito kakagaling ng bakasyon? Meron mga galing bakasyon? Parang meron na nakita rito galing bakasyon. Ayun. Diba? So kapag tayo po, sa ating buhay, sino po gusto nyo po yung gantong pakiramdam? Wala po ba? Wala po sa inyong gusto magbakasyon? Yan, marami. Na yung paa nyo po ay nakataas. Hindi po bakasyon ay hindi po trabaho. Purely vacation. Yung pagpunta mo doon, hindi mo iniisip yung iniwan mo sa Pilipinas. Di ba? And alam niyo po, ang sarap po na nakataas yun yung paa, bagong bagong pedicure ba yan sa mga babae? I deserve this, di ba? Pero paano po ang mangyayari, mga kapatid, kung all of a sudden, ganito ang inyong sitwasyon at nagkaroon kayo sa buhay nyo nang hindi kaaya-ayang pangyayari? Sabi nga po dito, when everything around us seems out of control, paano po ba yun? Parang may dumating sa buhay natin, parang baha, di ba po? Ang baha, pag pumasok sa bahay, parang ano nang gagawin ko? Nakaka-relate po kayo? It's out of control. Sino po dito mga taga-Medisyon? Toklong, Kawit yan, banda po dyan eh. Nakita ko po dyan yung mga rubber boat. Laging nandun po yung rubber boat no, pag magbabagyo. But, so, ang point ko lang po is, meron po mga out of control na nangyayari po sa buhay natin. And kapag ganyan po ba nangyayari sa buhay natin, ang tanong, do we still trust
that God is in control. Kapag basa na yung paa mo, yung bago mong billing appliances nasira, do you believe or do you still trust that God is in control? Amen po ba? Amen po? Minsan, madali magtiwala kapag okay ang buhay. Pero kapag may dumarating sa ating mga pagsubok, naniniwala ka pa rin ba na si Lord pa rin ay sovereign? Naniniwala ka pa rin ba na si Lord ay in control sa buhay mo? Hallelujah. And alam niyo po sa buhay po natin, sa Bible po, meron po isang tao na naka-experience po ng pambihirang testing. Siya po ay hindi ko po nilagay yung pangalan para mahulaan nyo. Sino po? Tama, si Job po. Sino po nakaka-relate kay Job? Marami po siyang pinagdaanan. And ang sabi niya nga po, naisulat niya sa Job 42 verse 2, I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. Sandali po tayo manalangin. Panginoon, salamat Lord God sa umagang ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa nagdaang linggo, mga linggo, Panginoon, na bumagyo. Pero pinakita mo po, Lord God, na you are in control. Andito pa rin kami, Panginoon, buhay. Panginoon, nagsaserve, nagpupuri sa iyo, Lord God. And nagpapatuloy lang, Panginoon, na maganda ang plano mo sa buhay namin. Walang makakapaghinto nito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. And this morning, allow us to experience your grace, your presence, Lord God. And Lord, we pray for focus, Lord God. Yung attention namin sa iyo lamang at marinig po namin ang gusto mong sabihin sa amin, Lord God. Lord, samahan niyo po kami, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. And bakit po kaya nasulat ni Job yan, no? Sa buhay niya, minsan sa buhay niya nasulat niya na, God, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Ano pa ibig sabihin ng thwarted? Sandali nating tignan, no? To stop, to block, or successfully prevent. Ibig sabihin, walang kahit na sino man ang makapaghinto sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pwede ngayong araw na to, ngayong linggo may baha, pero hindi yan ang pangarap ng Panginoon, hindi yan ang goal ng Lord sa buhay mo. Panandalian lang yung testing na yan, mga kapatid. And alam ni Job, sana tayo rin po alam natin na lahat ng bagay kayang gawin ng Panginoon. Amen. Everything is possible sa ating Panginoon. And wala pong kahit na sino man, kahit na po ang kaaway, kahit si Satan, ang makakapag-stop po sa gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. And gusto ko po sa inyo ang kwento. Sino ba si Job? Yan. Si Job po, sa verse 1, chapter 1, verse 1 to 5, in the land of Uz or Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. Tingnan mo yung katabi mo kung blameless ba yan. Wow. Para sa mukha agad tinignan no? So, blameless and upright. Pambihira, no? Meron palang ganun tao. Blameless and upright. Sana all, no? He feared God and shunned evil. Kung titignan natin si Job ay talagang faithful kay Lord. Sa panahon ba natin ngayon, masasabi mo sa sarili mo, huwag mo nang tignan yung katabi mo, faithful ka ba kay Lord? Ayan. And you shunned evil. Ibig sabihin, tinatakwil mong kaaway. Hindi, kay Lord lang ako. Ang gagawin ko ay lahat ay makakalugod para sa Panginoon. Ang lahat ng hindi makakalugod sa Panginoon ay hindi ko gagawin. Yun parang sinasabi ni Job. And he had 7 sons and 3 daughters. Parang masipag po si Job, no? Parang ang sipag po nila mag-anak. Meaning to say, napakadami po nilang anak. And that time, may reason po yun, no? Mamaya explain ko po. Bakit po kaya that time, pag madaming anak, ano kayang kahulugan noon? And he owned 7,000 sheep. Gaano karami po yung 7,000 na sheep? Tayo po ay parang 400 to 500 tayo sa simbahan natin. Kulang pa pag times 10, no? So, ang dami pala nun. Ang dami. And bukod po doon, 3,000 camels. Nakakita na po kayo ng camel? Okay po. 500 yoke of oxen and 500 donkeys and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. Talagang sana all po to si Job, no? Ibig sabihin po, dudugtong pa lang po sa marami po siyang anak, sila po pala ay sobrang yaman nung time na yon. Tingnan mo yung katabi mo kung tanongin mo, mayaman ka ba? Yan. Mayaman ako sa Panginoon. Amen. And alam niyo po, pag gantong, before kasi wala namang title noon no? Wala namang, wala namang mga investment or kahit, pero doon mo makikita kung gaano kayaman ang isang tao
at kakomportable ang buhay ng isang tao pag marami siyang alaga. Kasi yun yung yaman mo eh. Hindi ko po alam kung magkano bang isang tupa, ang isang camel, pero 7,000 and 3,000, ang dami, meron ka pang oxen, meron ka pang donkeys, and ang dami mong katiwala. Sino po sa inyo nangangarap na, Lord, sana ganito ko sa panahon ko ngayon? Pwede mo taas ng kamay, gustong pagpalain ka ng Lord? May 3 lang mo yata. So yun po. So lahat po tayo gusto tayong pagpalain ni Lord. And sa madaling salita po, no, kapag akin pong isa-summarize lang po ang buhay ni Job. Ano po? Siya po ay sobrang yaman. He is siguro very comfort situation, no, na parang alam niyo po yung nakaupo ka sa sa lupain mo, lahat ng nakikita niya kanya, di ba? Sarap no? Di ba? Parang yang lahat ng donkey nakikita ko sa akin yan. At ang anak ko ay talagang nag-e-enjoy for what I have this, yung time na yon si Job. And hindi lang po yun, his sons used to hold feast. Pag sinabing feast that time, sa Old Testament po, hindi po piyesta-piyestahan lang na meron tayo na handa. Sobrang laki po itong gathering. And para makapag-gathering ka, hindi ka yung normal na tao. So ibig sabihin, mayaman ka that time. In their homes, on their birthdays, they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. So in short po, sobrang yaman talaga nila Job. So nakuha po natin that situation. Gusto ko lang po makita natin, bago po na-encounter ni Job yung testing, ano po ang kanyang present situation. So yan po, naiintindihan po natin. And suddenly, ito na po, meron pong dumarating na sa buhay natin, hindi po maiwasan may mga bad news. Sabihin po natin bad news. Diba? Parang kanina yung nag-ano po, nagduduyan habang nasa beach ka, biglang all of a sudden, may pangyayari po na ganito. Bago po pala yun, ipakita ko lang po, na when a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. So meron siyang routine na ginagawa. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Meaning, nag-aalay pa po siya. He's making sure na walang kasalanan po sa buong pamilya nila. So ganyan po ang naging tradition o kultura na ginagawa po ni Job that time. Talagang, kung ating isa-summarize, tapat talaga si Job sa buhay niya sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba'y ganon sa buhay natin ngayon? Tapat pa rin po ba tayo kahit may pagsubok? Ayan. And after po, ito po ang background ni Job. And after that, nagkaroon po ng, pagsubok. Sino po sa atin gusto ng pagsubok? Or medyo umay ka na? Umay ka na sa pagsubok. Alam niyo, mga kapatid, this morning, I believe God will give us another hope. Actually, hindi siya another hope. Nire-remind tayo, baka nakalimutan mo na yung hope na binigay sa'yo ng Lord since nakilala mo siya. Amen po. Hallelujah. And ito na po yung bad news na sinasabi ko po kanina. Ito na po, dumating yung time, kinausap po ni Satan, si God. I will challenge your servant, Job. Ba, nakita ni Satan. Kasi si Job ay faithful, so itry ko nga yung i-testing, sabi ni Satan kay God. Nag-uusap po sila. If you will read that, sinamarize ko lang po, it will be a long verse, pero makikita niyo po, nag-uusap po si Satan sa si God, na gusto niya pong i-test si Job for his faithfulness. Because he is blessed, God permits a test, but sets limits. Alam niyo mga kapatid, madaling mag-serve minsan. Madaling mag-worship kapag ikaw ay nasa comfort. Tama po ba? Siguro sa Mopas, hindi po lahat, nakapunta po rito, may sasakyan, o kaya nakikisabay ka sa kapatiran, ganyan. May service ng church, nasusundo ka ng simbahan. Ang dali po mag-serve, ang dali magtiwala kay Lord. Sabihin, Lord, you are in control kapag nasa comfort yung buhay mo. What if yung buhay mo ngayon ay nasa testing ka? Will you still trust God that He is in control? O nalimutan mo na lahat ng pangako ng Panginoon dahil lang may problema kang pinagdadaanan right now? And my prayer this morning, mga kapatid, kung nakakalimutan na natin yung word ni Lord, medyo gasgas na sa atin na He is always with us, He will not leave us nor forsake us. Kapatid, please, huwag natin kalimutan na maganda o hindi nangyayari ang
may hindi naman magandang nangyayari sa buhay natin, si Lord ay in control sa buhay natin. May maganda siyang plano sa buhay mo, kapatid. And nakita niyo po kanina yung verse, nag-set din ng boundaries, di ba? At yung boundaries na po yun, wag mo lang kukunin ang buhay ng aking servant. So makita natin, no, hindi magbibigay ng testing sa buhay natin na hindi natin kaya. Amen po. Hallelujah. And ito na po ang naging testing. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Tignan po natin, we will reflect sa buhay po natin. Kapag ikaw ba ay nawalan ng pag-aari, ari-arian, servants, and 10 children. Pambihira po, no? Kung titignan po natin ang buhay natin, may nawala sa atin, possible properties, or sasakyan natin, or trabaho. Pag nawala ba, itong mga bagay na to, will you still serve God? And kaya gusto i-test ni Satan yung faithfulness ni Job. Kasi sinasabi niya nga, kaya lang naman nagsaserve sa'yo si Job kasi marami ang pag-aari, marami ang donkeys, marami ang lupain, marami ang camels, and whatsoever. Kaya yan nagsaserve kasi kompleto siya. Kaya siya nagsaserve kasi nasa komportable siyang sitwasyon. Pero what if, siguro ngayon kapatid, pwedeng hindi, pwedeng ikaw ay nasa magandang sitwasyon right now, pero the story of Job is reminding us, pag dumating ka sa sitwasyon na yon, dapat prepared ka. Wag sana po, no? Wag sana po na pag dumating ang sitwasyon na to, ay, ano po, susumpain mo ang Lord. Wag po sana mangyari na dumating yung time na to ay hindi ka na magsisimba. Ayun po. Di ba, marami po kasing ganun, no? Wag po sana dumating yung time na kapag nawalan ka ng trabaho o sisinin mo ang Panginoon, Lord, kala ko ba mabuti ka? Yun po ang gusto ko po sa inyo i-share this morning. Pag dumating ka sa sitwasyon na yun, wag mong kalimutan na anak ka ng Diyos. At dumating ka sa sitwasyon na yun, you will still worship God. Because you know who He is. He is sovereign, and He is control kung ano man yung mga mawala sa buhay natin. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, mabigat, no? Itong nangyari kay Job. Pero, ayun nga, yung habang inaaral ko po ito, nararamdaman ko po na God is preparing us. Di ba po? Kailangan natin makita, mga kapatid, na ang buhay Kristiyano po ay hindi laging, di ba po, nasa ano po yun, magandang takbo. Minsan po, lubak-lubak. Minsan po, may baha, di ba po, may alon. Pero, you will not complain, di ba po, kay Lord. Bagkos, titignan mo kung paano kikilos si Lord sa buhay mo, sa sitwasyon na yun. Amen po ba? And sa sitwasyon na yan, na ikaw ay binabaha, may problema, nawalan ka ng trabaho, God will provide. And doon natin masusukat kung gaano ka kalapit sa Panginoon. Amen? Baka kasi mababaw lang palang relasyon natin kay Lord. Minsan tinetest tayo, gaano mo ba talaga kakilala si Lord? Gaano po talaga kamahal ang Panginoon? At do you really have that relationship with God? Lord, may problema ngayon, binabaha ako, may bagyo, nawalan ako ng trabaho, mahal sa buhay. Kamusta ang puso mo, kapatid? Solid pa rin ba kay Lord? Lahat naman ng yan, galing kay Lord din, di ba? So, bakit ka mag-iimo, di ba? Uso pa ba yung word na imo? So, bakit ka magko-complain, mag-isolate? Lahat naman ng yan galing din sa Panginoon. So, lahat, si Lord ang may bigay sa atin. So, kung kukunin niya, Lord, ikaw ang bahala. Basta alam ko sa buhay ko, you are in control. At alam mo ang nangyayari sa buhay ko, I will trust you. Praise God. And from our perspective, mga kapatid, no, kapag tayo may pinagdadaanan, o parang iniwan ka ng mahal mo sa buhay, our life is falling apart. Parang ganun po, no? Parang, Lord, parang durog na ako. May ganun ba, no? Parang, Lord, wasak na ako. Parang ganun yung feeling natin. But from heaven's perspective, God is still on the throne. You must remember that, mga kapatid. Ano man nangyayari sa buhay mo, He is still in the throne. He is in command, He is in control sa buhay po natin.
Kaya tinanong natin, sino ba talaga ang may control ng buhay natin? And this morning, God is reminding us, ako at ako lang. Panginoon lang ang may control sa buhay natin. Kaya sana pag dumating ka sa sitwasyon na mabigat, please kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent sa church. Kung katabi mo yung mentee mo, sabihin mo rin sa kanya, kung lalong may problema ka, mas lalo kang dapat magsimba. Di ba? Baliktad po, no? Kapag may problema, hindi nagpapakita sa mentor. Tama po ba? Nakaka-relate po ba yung mga mentee nyo rito, mentor, mga C2S natin dyan? Or Bible study, like that? Kapag may problema, lalong lumalayo. Baliktad po. Kapag ikaw may problema, lalo ka magsimba, kasi dito mamamimit ang Panginoon. Amen. Hallelujah. And dahil po sa pangyayaring ito, ikaw ba naman, mawala ng trabaho, mawala ng properties, ng anak, livestock, lahat ng pinaghirapan mo, ano pong ginawa ni Job? Ito yung time, if you will read that, no? Verse 20, ito po yung shave niya na po yung yung buhok niya. And sabi dito, Job mourns deeply but worships God and refuses to accuse him of wrongdoings. Sabi ko nga po kanina, dumating ka sa sitwasyon na yan, wag mong sisisinin ng Lord. Lord, mali naman itong nangyari sa buhay ko. Mali itong nangyari sa buhay ko. Ikaw ba may kagagawa nito? Instead of murmuring or complaining, dapat kahit andun yung sakit, through the pain, di ba po? Our praise remains sa Panginoon. Parang familiar po ito, no? Familiar po ba sa inyo to? Artista po ito. Di ba po? Parang nakita ko lang ito kanya dito. So, kahit po ikaw ay may, sa Tagalog yung pain, di ba? Sakit, di ba po? Ano man, may mas malalim pa yata na term sa sakit, di ba po? Kailangan andun pa rin yung pagpupuri natin sa Panginoon. We still worship God kahit anong mangyari. Di ba po? Alam niyo po ba siguro most of the time, every Sunday, yung nakakatabi niyo, nakangiti, pero meron po siyang mga pinagdadaanan. Pero bakit siya nakakangiti? Di ba po? Mas grabe pa, nakatayo pa dito sa unahan. Hindi niyo alam, may mga problema po. Pero bakit? Kasi alam nila na God is in control. At temporary lang yung nangyari po sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. It's all temporary. And ano pa po, ang nagbibigay ng hope sa atin? Eternal perspective. This is our temporary home. Tama po ba? Kasi pag alam mo ang eternal, tinanggap mo si Lord, di ba? John 3:16, alam po natin yon. Pag alam mo na yung eternal ang perspective mo, yung sakit na meron ka dito, temporary, pero talaga ang yung permanent home ay heaven. Tama po ba? Napakaikli lang po ng buhay natin, mga kapatid. Para sayakin po natin, ito pong aking nilagay ng Lord sa heart ko. Siguro I'm already 21 years old. Joke lang po. 35 years old. Sabi doon, may nakita ko sa Facebook kanina lang umaga kasi ako gumising kanina. Pagising ko, kagabi yata pala yun. Sabi doon, 15 years na lang, 50 na ako. So parang na-realize ko, mabilis yung panahon, ang nagrema sa akin, may nagawa ka na ba para kay Lord? Or kulang pa, di ba po? At kahit anong edad mo ngayon, anong season ka ngayon, kahit na senior or bata, dapat may gawin ka para sa Panginoon. Kasi yun yung magmamatter kapag nawala ka na. Tanongin mo sa katabi mo, nagsaserve ka na ba kay Lord? Diba? Hindi kailangan maging ikaw ay preacher, katulad po ditong sa unahan ngayon. Hindi kailangan ikaw ay kumakanta. Kahit yung simpleng pag-aayos ng upuan is service for the Lord. Amen po. Yun lang po. Gusto ko lang po kayo encourage, no? Do something for the Lord. Pwede po ba yun? Bago magtapos ng taon, tignan po yung buhay natin. Puro ako na lang ba? Ako. It's time to do something for the Lord. Kung ikaw po ay kinakausap ng Panginoon, mamaya paglabas niyo po, andyan po ating mga usher, ladies, men's, try to ask them what they can do for the church. Amen po. Amen po ba yun? Sabi nga po ulit dito, through the pain, praise remains. Kahit po mahirap ang ating pinagdadaanan. Kala niyo po ba, yun na po yun? Yung pinagdaanan ni Job? Mayroon pa palang second wave. Actually, hindi second wave, ilang wave na po ito. Ang sabi po dito, challenge na naman po ni Satan, si Job.
God permits his health to be afflicted, but does not allow Satan to take his life. Alam niyo po ba nangyari sa kanya? Job suffers painful sores. His wife tells him to curse God, but Job refuses. If you can relate, alam niyo po ba yung ketong? So kung ikaw ay, siguro alam ko sino makaka-relate ito. Nalala niyo po ba yung Kulyon, Palawan? Sino po nakakaalala ng Kulyon, Palawan? That time, naglagay po sila doon ng lugar para sa may mga ketong, para hindi makahawa. Ganun po yung kabigat. If ikaw ay may sakit na ganito, kailangan isolate ka, baka makahawa ka. Sorry for the word po, yung word na kadiri ka kasi may sakit ka sa balat. Di ba ba? Minsan nga lang, kahit nga lang medyo may rashes ka, parang iniiwasan ka na, di ba? Meron po bang ganun sa inyo? Parang, yak, may rashes ka, di ba? Ito, painful sores, and para po siyang ketong. Para ikaw kaya, after mong mawala ng mahal sa buhay, properties, livestock, lahat ng meron ka, pati yung health mo tinamaan na, will you still worship God? Alam niyo po, pag nakikita ko to, itong naaral ko ulit, nababalikan ko itong story ni Job, syempre, parang, Lord, medyo kinakabahan ka, no? Pero, at least nakikita mo, na Lord, ito nangyari kay Job, at least yung buhay niya hindi naman kinuha. Di ba po? At along the way, alam ni Lord yung nangyayari sa buhay ni Job. Tinitingnan niya, gaano ka ka-faithful. So pag nasa ganito ka ng level, praise the Lord pala, no? Kasi may tiwala sa iyo ang Lord. Hindi yan bibigay. Di ba? Kasi mahal niya ako at yan ay may commitment sa akin. Ganun ka ba? Tanongin mo sa katabi mo, may commitment ka ba kay Lord? Diba? And even, ito po pinakamasakit sa lahat, yung asawa mo, nagsabi na, ba't hindi mo pa sumpain yung Diyos mo? Pwede po nangyari sa atin to, sa ating pamilya. Bakit magsaserve ka pa rin kay Lord? Diba? Tignan mo, nawalan ka ng trabaho, binabaha tayo every year pag August. Diba? O kaya, ang dami nangyari sa buhay natin. Di ba po? Yung anak mo, hindi matanggap sa trabaho, for example. And sabi po ng asawa ni Job, no? Bakit di mo pa isumpa yung Panginoon mo? Sakit po. Tama po ba? Kapag kamag-anak po natin or malapit sa puso natin, nagsasabi, ba't ka pa nagsaserve? Bakit? Mapaisip ka bigla, no? Pero sa ganyan pong pagkakataon, mga kapatid, when everyone says stop, pwede po nating basahin, sabay-sabay. In 1, 2, 3. Everyone, stop. So yun. Hindi mo papakinggan, kasi alam mo ito ay temporary, kasama mo ang Panginoon, He is in control, kahit ang magsabi sa'yo is malapit sa buhay mo, na ba't ka pa nag-serve? Kasi kilala mo si Lord eh. Di ba? Medyo mahirap lang po talaga pag ikaw yung nasa situation na to. Kaya nga po, nabanggit din po dito. Okay? Sinulat din ni Job, may mga kaibigan po siyang tumulong sa kanya. Kasi wala na po yung family, di ba po? And then, yung wife niya po, sabi, i-curse mo na yung God mo. Kasi tingnan mo, pinapahirapan ka. Lahat na ng bagay hindi nangyari sa buhay, hindi maganda nangyari sa buhay natin. And yung mga kaibigan po ni Job, si Eliphaz, Bildad, and Zophar, come to comfort him and initially sit silently with him for, ilan po? 7 days. Alam niyo po mga kapatid, sinabi dyan, no? Sit silently. Kapag ikaw pala ay may mentee, ikaw ay may kapatiran, kasama sa worship team, kasama sa ministry, hindi mo kailangan mag-advise ka agad, no? Para, ito kasi gawin mo, hindi ganon. Silently, you will be with them. Di ba? Nakita niyo po, kung time na hirap na si Job, pati pamilya niya, wala na po, pati ang asawa niya, kine-curse na rin si God, may mga taong ipapadala po si Lord to encourage you. Amen po ba? And again, kung ikaw ay kaibigan, ikaw ay mentor, please try to listen, be silent, wag yung nag-a-advise po agad tayo. Amen. And, you can be the encouragement someone needs to keep their faith alive. Tingnan mo yung katabi mo, baka mamaya kailangan niya ng encouragement. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Yung topic lang po, sa kaliwat, paano kaya mawalang katabi? So, si Lord po mag-encourage sa inyo. Yung topic nyo lang po na
magpatuloy ka, kasama mo ko, di ba? Bawa, kung baha yun, sabay kayo maglakad sa baha, di ba? Yung simpleng pagkamusta mo sa kapatid mo, di ba? Nakita mo na binabasa sa lugar nila, message ka lang, ganyan. And hindi sa mga sitwasyon na kailangan ng kaibigan mo, ng ka-churchmate mo, ng pamilya mo, ng encouragement, please, encourage mo sila. Lalo na kung yung time na ikaw ay malakas ngayon sa Panginoon, encourage mo yung mga taong nanghihina. Amen po ba? Amen po? Hallelujah. And alam niyo po, sa gitna po ng pagsubok na naranasan ni Job, kasi talaga ang hirap na po, ang bigat-bigat na. If you will watch po yung play pala, meron po kasing Job na play po sa Dasma. Ang ganda kasi ina-act po nila. In that time, si Job parang hindi niya rin maintindihan pero nag-worship siya kay Lord, yung talagang trust niya kay Lord, ikaw bahala. Pero alam niyo po ba, ang salita na sinabi sa kanya ng Panginoon, sa Job 38:4-5, ito na yung ni Lord, no? Parang binagsak na kay Job, no? Where were you when I laid the earth's foundation? Nasaan ka ba, Job? Nung ginagawa kong mundo? Tell me if you understand who mark off its dimensions, surely you know, who stretch a measuring line across it. And suddenly, si Job po na-realize niya and na-recognize niya. Ba't ako magko-complain? Ba't ako magreklamo? Yung ginawa nga ni God, yung mundong ito, wala pa ako nun eh. Amen. Diba po? Kapag napupunta ka sa iba't ibang lugar, na-realize mo ba na, Lord, paano mo na-create tong bundok? Paano mo na-create tong dagat? Diba? And suddenly, sinabi ng Lord sa kanya, kung gaano siya ka-powerful. Ako ang gumawa ng mundo eh. How much more na kayo na mahal ko na tao. So si Job, na-realize niya that sino pong may control sa buhay niya? Walang iba po kundi si God. And muli po, dito po sa Job 42:2, ito po yung binasa natin kanina. I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. So itong verse na po ito, tandaan po natin ito, no? Na Lord, alam ko na lahat kaya mong gawin at walang plano mo sa buhay ko na hindi mangyari at makakapag-stop yung word na thwarted po kanina. Amen po ba? And alam niyo po nangyari, if you will trust God, you will commit to God, you will surrender to God. Alam niyo po nangyari, sa Job 42, chapter 42, verse 10-17, God restores Job's wealth. Hallelujah. Are you praying for restoration this morning? Kayo po ba ay nasa season ng nawalan kayo? Nagdadalamhati pa po kayo? May pagsubok po sa inyo? May nawala po sa inyong malaking bagay? This season yun sa buhay nyo po, are you praying for restoration? Sino po sa inyo nagpe-pray? Pwede po mong taas ng kamay? Sino nagpe-pray sa inyo restoration? Lord, restore me like you did to Job. Maraming nawala. And again, my prayer this morning mga kapatid is, ilagay ng Lord sa puso natin ulit yung word na trust, surrender. And He is in control sa buhay natin. Again, pwedeng sa buhay mo ngayon, pwedeng maaluan, comfort. Pag dumating ka sa panahon ng pagsubok, wag mong kakalimutan yung nangyari kay Job. Kahit di maganda yung nangyari sa'yo, sa buhay mo, sa future, God is in control. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. And speaking about restoration and provision come after faithfulness and testing. Kaya sa tabi mo sa katabi mo, malapit na, huwag kang susuko. Malapit na. And kapag nakaranas ka ng testing, alam nyo mga kapatid, ang magandang ilagay natin sa perspective natin, mahal ka ng Panginoon kasi may tiwala siya sa iyo. At kailangan mo magpatuloy. Kasi kapatid, sayang, konti na lang. You will be restored. And the Lord will provide everything, lahat ng nawala sa buhay mo. You need to be strong because He is in control. Alam niyo mga kapatid, meron akong gustong i-share na testimony. Ito po ay si Horatio Spafford. If I pronounce correctly yung kanyang apelyido, Horatio Spafford.
Spafford, A Faith That Endured. Bakit ko po ito gustong ikwento? Sino po ba si Horatio? He lost almost everything but he never lost his faith in God. Hindi ko po alam, syempre wala na pong buhay sa inyo that time. 1870 something. So that's roughly 150 years ago. Mga ganun po. Yung nangyari po ito. Ano pong nawala sa kanya? Financial ruin. Nagkaroon po siya ng problema. Actually, nagkaroon po ng the greatest. Kung sino pa sa inyo mahilig sa history, Great Chicago Fire, 1871. Malawak po nangyari sa Chicago na nasunog po. Malaki po, maraming hektarya, properties, at kasama po ang kanyang real estate business. So parang tingnan para siyang modern job, no? Nawala po lahat, suddenly lahat ng pinaghirapan niya nasunog po because of the greatest Chicago wildfire. Ano pa pong sunod? Nawalan po siya ng daughter. Sino po dito may anak? Taas mong kamay. May mga anak po. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, 4 po na babae ang namatay. Bakit po namatay? Because of a shipwreck. Nabangga po ang sinasakyan ng kanyang banggiina. Namatay po lahat nung 4 na babae na anak niya po. After financial ruin, nasunog lahat ng property, nawalan po ng anak. And alam niyo po ba, natira naman po yung asawa niya, nabuhay po yung asawa niya sa shipwreck. Nakaligtas po kahit na lumubog yung barko. In spite of all these things, of these trials, pinili niya pa rin po magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung gusto niyang balikan, medyo may sakit pa rin. Di ba po, pag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, sino po dito mga nawala ng mahal sa buhay recently? Meron po. Yan po ay may pain pa rin. Tama? Masakit pa rin po yan. At ang kanya pong ginawa, nagpunta po siya doon sa lugar na lumubog yung ship. May pain pa rin po. There's a pain. Ano pa rin po siya. Kahit na siya po ay believer po kay Christ. May pain pa rin. Pero alam niyo po, nang pumunta po siya doon sa lugar na pinangyarihan po ng sakuna, kung saan po lumubog ang kanyang 4 na anak, namatay, babae, nakapag-compose po siya ng kanta. Nag-compose po siya ng kanta, hindi dahil nakalimutan niya na, hindi po, masakit pa rin po. Gumawa po siya ng kanta because kahit hindi po maganda yung nangyari sa buhay niya, nawalan po siya ng anak, ng pag-aari, ari-arian lahat. Alam niya po na God is in control. And allow me to, gusto ko lang po sana yung konting pangalan nito, konting clip nung video or ng kanta po, pero I decided po, sabi ko sa multi na buuin na lang po yung kanta para makita po natin, in spite of yung, ano yung hugot niya o ano yung pinagkadaanan niya at time at nakasulat siya ng kanta at ba't niya nagawa tong kantang ito. Sige po, pakinggan po natin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Sige po, palakpakan natin si Lord sa kantang ito. And kahit na po 150 years na siyang nasulat, parang it is still applicable po sa atin ngayon. Parang buhay na buhay po yung kantang ito. At despite of all the happenings, no, despite of all the pains and trials na na-experience po ni Horatio, ano po nasabi niya? It is well with my soul. And it's difficult to state that praise or paano niyo na-compose ito. Pero alam ko po ang isang truth lang doon. Lord, you are in control of my situation. 4 na anak, marami nang nawala. And still, it is well with my soul. Sige po, tayo po tayo lahat, habang tayo tumatayo, allow me to share this last slide na lang po sa inyo. And para po tayo ay makapagtiwala ulit sa Panginoon at para tayo magkaroon po ng kapahingahan in spite of the trials, problems, I would like to share this one. Una po, remember that God is in control. Pangalawa, endure even when it hurts. Kahit masakit, magkapatuloy. Surrender what you cannot understand. And lastly, no, yung tunay na rest para ma-experience po natin sa Panginoon. Trust God until the end. Hallelujah. And this morning po, no, habang kumakanta po ang ating worship team, we will just open the altar. Meron po sa inyo na you are in the middle of trials. Surely God knows na po ano situation nyo right now. But we will open the altar. If you are in trouble right now, you're already messing up with your life, and nasa gitna ka ng pagsubok, gusto ng Lord na i-remind kayo sa unahan dito sa altar that I am control. Let's worship our God. Hallelujah. Oh, this is our desire, oh God. Oh, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, we give this to you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Lord, nagpapakumbaba po kami, Lord God, sa harapan mo, Panginoon. Lord, we want to just offer a silent prayer, Lord. It's between you and us, Lord. Mga kapatid, we want to say a little prayer, asking God to help you. Lord, help me. I'm in the middle of trouble. Kung nahihiya ka pumunta sa unahan, it's okay if you will just stay in front. But the altar is still open. And huwag nyo intindihin yung katabi nyo. If you want to pray to God, you want to surrender to God. And kung meron kang dala-dala this morning, this is the right time to give it to the Lord. Whether in altar or in your place, it's okay. But our goal this morning is hindi mo na mauwian, kapatid. Huwag kang papayag na aalis ka sa lugar na to na hindi mo na-realize or na-recognize that God is in control in your lives. Come on, say a little prayer. Lord, sorry Lord. Kung may mga time na hindi na po ako nagkitiwala sa iyo, Panginoon Lord God. And kahit maganda, hindi maganda nangyayari sa buhay ko, Lord, I will still worship you. I will trust you, Lord. Come on, open your mouth. Pray to God. Surrender to God. He is present here. God is present here in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Glorify you, Lord. Magnify your name, Lord. Hallelujah. Lord, this morning, Lord, thank you for reminding us, Lord, that you are in control, Panginoon. Thank you for reminding us, Lord, that you know everything in our lives, Panginoon. Na wala pong makakapigil sa maganda mong plano sa buhay namin. Ang mga pagsubok na ito ay just temporary, Panginoon. Alam po namin ang permanent. Presensya at biyaya mo lamang, Panginoon. That's the truth. That is permanent. Your love, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. And Lord, habang tinataas po namin ang aming mga kamay, Lord God, shower us with your grace, with your blessing, Lord. And higit sa lahat, Panginoon, yung faith, Lord God. Unshakable faith, Lord. In the midst of storms, floods, Lord, problems, give us unshakable faith. Lord, anak mo kami, Panginoon. Ito po yung dapat namin maalala palagi. Anak mo kami, Lord. At hindi mo kami papabayaan o iiwan, Lord God. And Lord God, before leaving this place, Lord, we surrender to you our hearts, our lives, Panginoon, Lord. Ano mang kaharapin namin sa labas, problema, sa trabaho, sa negosyo, sa bahay, you are indeed in control, Panginoon, Lord. And thank you for reminding us for the story of Job, Lord God. Lord, pwede ngayon komportable yung buhay ko at pag dumating, Lord, sa buhay ko na ako idadaan sa testing, Panginoon, huwag kong kalimutan na mabuti ka, Panginoon. Huwag kong kalimutan na mapagmahal ka, Lord God. Huwag kong kalimutan yung mga pangako mo dahil lang dumadaan ako sa pagsubok. Sana, Lord, sana. Ito pong aming panalangin, Lord. Pag dumating yung time na kami inuusig, kami mayroong matindi pagsubok, our faith is on top of these things, Lord. Lord, sinusuko na po namin sa inyo aming buhay, Panginoon, Lord God. Salamat sa linggong ito, sa umagang ito, Panginoon. And Lord God, i-bless mo po ang mga anak mo, Panginoon, Lord. Anong mang panalangin ng bawat isa, Lord God, sa lahat po ng aspeto ng buhay namin, Lord, bless us, Lord God. And Lord God, continue, God, na ipakita mo sa amin ano yung purpose namin. Walang iba, God, kundi to worship you, to serve you, God, with all our hearts and our lives, Panginoon, Lord God. And Lord God, sa umagang ito, we remember also, Panginoon, yung aming kaloob, Lord God. Hallelujah. Lord, malaki o maliit yung laman ng mga envelope na to, Lord God. As long as ito po, Lord God, yung laman ng puso namin, Lord God, na ibibigay po namin sa iyo, Panginoon.
medyo alam po namin, some of us may pinagdadaanan din financially, but we will still give. We will still worship. Kasi itong bibigay namin sa iyo, Lord God, alam namin, kakarampot lang to sa kayamanan mo sa buong mundong ito, Lord God. Again, you are just testing us, Lord God. Kanino ba ang puso mo? Kanino ba ang resources mo? Ang financial blessings mo? Ito lahat ay galing sa Panginoon. Kaya Lord, binabalik lang po namin sa iyo, Panginoon. Wala pong meron kami, wala po kami pagmamalaki, Panginoon. And as we give, kung di pa po kami nakapag-prepare, we're not planning to give sana this Sunday. But Lord, you're speaking to us right now. Ano nga ba naman itong laman ng wallet ko? Lagi ko na lang tinatago, nilalagay sa bag ko. Hindi ako nagbibigay sa Panginoon. Lord, this time, I will give. Because this is an act of worship, Lord God. Hallelujah. Lord, sa amin pong pag-uwi, samahan mo kami, Panginoon. Ano man maging panahon, sitwasyon ng buhay namin, kasama ka namin, Lord God. Lord God, salamat that we receive the blessing, Lord God, the anointing, Lord God, your presence, Lord God, this morning, Lord. And hayaan mo, Lord God, na mas lumalim pa kami, Lord God, sa pagkakilala namin sa iyo, Lord God. We're not just after the blessing, God. We're not after, Lord God, kung ano lang ibibigay mo sa amin, but we are after to give worship to your name, God. Hallelujah, Lord God. This is our prayer, Panginoon. We want to bless your name, God. We glorify you, we honor you, Lord, Panginoon. And sa lahat po ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon, ikaw po'y mabigyan ng kapurihan, Panginoon, Lord God. We give glory to your name, Lord God. And Lord, sa iyo naman namin binabalik lahat ng papurit, pasasalamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah. God bless you all po. Amen everyone, and hope to see you po next week sa ating gawain. Of course, every Wednesday, meron po tayong midweek service every 7 p.m. Live po tayo sa ating FB page at live din po tayo sa Sanctuary. And syempre every Friday po, TGIF. Welcome po lahat ng ages to participate and to have fellowship. Every Saturday naman po, Youth Empower Demos and Young Adult Ministry. And of course, Sunday service. At syempre, worship audition is now open. So approach niyo po kami kung interested kayo mag-join sa ating worship department. God bless everyone!